Hello, Hungry Minds. Kamakailan, July 12 ba yun? Ano ba ngayon? July 13. May circus na namang naganap. No? May parada, may cocktails, may celebration daw ng 10-year victory ng arbitral award. Mukhang silang plaka na ako kasi paulit-ulit na lang sa mga vlogs natin na hindi totoo yan ang tinatawag nilang victory or arbitral award. No? Ah, in the first place, walang arbitration na nangyari kasi hindi nga sumali ang China kasi kahit sa UNCLOS required ang arbitration pero may provision pwede kang mag-opt out and even the Philippines opt out, so hindi pwedeng pilitin. Ang nakakahiya doon ay binayaran pa ng Pilipinas ang arbitration fee ng China para matuloy lang. No? Kasi actually yung pag-file ng arbitration, ano lang yun, it was as face saving kasi nawala sa atin yung Scarborough Shoal noong 2012 during the maritime standoff. Na loko si Albert Del Rosario ni Assistant Secretary of State ng US na si Campbell na ano daw may agreement sa China na mag-mutual pull out yung mga Navy at saka Coast Guard vessels doon. Nag-pull out yung Pilipinas, hindi nag-pull out ang China. Yun pala, wala namang agreement, niloko lang. Sa pag nagkaroon kasi ng maritime standoff or military standoff sa isang disputed territory or sea, ang unang pwersang mag-withdraw ay nag-surrender. So we surrendered it to China. At saka, ang ingay natin, wala naman tayong sinubmit na chart sa United Nations. Yung rason China, nag-submit na tayo, ingay lang. No? Claimant lang naman kasi tayo dyan. Uh, Including many other countries, Malaysia, Vietnam, you know, etc. Tayo nag-withdraw no? Ngayon, naalala ko no, may para campaign pa, pa-toast-toast pa sina Albert Del Rosario noon, buhay pa siya noon Sina Carpio. No? Niloko nila ang mga Pilipino. Nanalo daw. Ano pinanalunan nyo? Wala naman. That was an arbitration. Kung sa International Court of Justice nyo dinala yun at nag-declare ang International Court of Justice in favor of the Philippines demands, yun talagang victory yun. Kung sa arbitration court yun Actually, binalaan sila ng abogado nila na binayaran natin ng milyon na wag sa ICJ, sa International Court of Justice, kasi tiyak matatalo tayo. Kaya doon nila sa arbitration dinala. No? Siyempre, ikaw ang kliyente, ikaw nagbayad, mag-rule pa rin ang arbitration court in your favor. In the first place nga, ano yun null and void ab initio kasi wala talagang arbitration na nangyari. No? Niloko lang nila ang mga Pilipino. No? Victory pa. No? Ah, Ngayon, 10 years, may parade pa sila sa Philippine Embassy sa US. Ayun, may mga celebration pa. At pinanigan doon ng ilang bansa yan. Siyempre, yung mga tuta ng kano yun. Talagang susunod yun sa utos ng kano. Anyway, I don't want to go into the technicalities of this arbitration. Hanapin nyo na lang yung video ni Kaado at saka ni Kamentong na pinaliwanag nila na lalo na yung kay Kaado, very technical. Although yung challenge ni Senator Cositing doon, if we can explain it more in plain language, in a language that ordinary people can understand. Kasi ngayon, maraming Pilipino naniwala na talagang nanalo tayo na wala naman. No? Ang gusto kong tingnan dito, bakit umiinit na naman tong issue sa South China Sea? No? May dalawang bagay akong nakikita dito. Una, dineclare na ni Sing Pak noon, Commander-in-Chief Pacific, si Admiral Paparo, na the US will go to war with China in 2027. Kaya July na ngayon, 2026, kaya talagang ginagatungan nila. Pero wala, alam nyo nung Second World War, gano'n naman ang style ng kano ipaulan nila yung allies nila, tapos kung
So medyo ubos na yung kalaban, saka sila papasok din. Pag nanalo, they will claim victory. Imagine nung World War II, no? Ang tagal nilang pumasok, no? Bugbog sarado ang England saka France. And most of all, Russia. In fact, during World War II, 27 million Russian died. Nung malapit na matapos ang giyera, kunti na lang natira sa Germans, medyo bugbog na sila, saka pumasok ang Amerikano. Sigurado yun din ang gagawin nila. O dito, kahit dito sa Pacific, ano? Nag-surrender ang Japan dahil hindi dahil natakot sila sa atomic bomb, kundi dahil natakot sila na darating ang mga Russian. Mas takot ang mga Hapon sa Russian kaysa sa Amerikano. Alam kasi nila mababait naman mga Amerikano eh. Hindi yung gobyerno ako citizens, American people compared sa Russia na malulupit yun. Kaya yun, gano'n naman style nila eh. Isalang ka muna nila, tapos pag mahina na yung kalaban, saka sila papasok. Pero paano mo pahinain ang China? 1.2 billion people. Diyos ko, wipe out ka dyan. Hindi hihina yan. Ah, Kaya tinutulak talaga tayo na maging Ukraine tayo. Imagine 3 million na yung namatay sa Ukraine. Hindi naman tutulong yung mga Amerikano na yon. Ang pangalawang nakita ko, kasi after Trump visit sa China, naglaylo daw yung mga operatives ng US sa lalo na yung CIA sa Asia Pacific kahit dito sa Pilipinas. So, ang may narinig ako na dahil doon parang mawawalan ng project yung CIA na si Raymond Powell. Imagine, former Air Force colonel yun, tapos binabayaran, pinapasildohan ng US Navy ngayon. Ano? Operative talaga ng kano yun. Mukhang mawawalan siya ng funding, kaya yun, nagpapakitang gilas, gumagawa ng gulo. At talagang sinungaling. Like, itong recent kasinungalingan nila, yung Batanes Law, kiniklaim ng China. Dahil may isang forum sa Guangzhou na may isang scholar that claimed that Batanes belongs to China. Chinek ko, marami rin nag-check. Yung forum pala, yung sinasabi ng scholar na yon, yung there is a connection, uh, racial and cultural connection between China and Batanes, yun lang. No? Kasi mga Austronesian to yung Austronesian race, no? Yun lang yun. Pero si Powell nagsinungaling na kiniklaim daw ng China ang Batanes. Marami naman nakita ko sa Facebook, marami nagpo-post na galit sa China kasi kiniklaim ng Batanes. Mag-isip naman kayo bago kayo mag-post, no? Tapos si Tariela sinabi pa na Chinese government na yung nasa likod ng scholar na yun. Anong ebidensya mo? No? In fact, kahit yung DFA natin, yung foreign affairs natin, nagsasabi na wala yon. Ang official statement lang ng China yung papatulan namin. Wala namang official statement. At sinabi na yun ni Prime Minister Wang Yi na they recognize the territorial integrity of the Philippines, including Batanes. At wala sa ugali ng China yan. Ugali ng kano yan na mga agaw ng teritoryo tulad ng Guam, Hawaii, no? Pinatay pa yung hari ng Hawaii noon. Yung gusto nila Greenland, saka Canada, saka Mexico. Okay lang yan. Sige, gawin nyo para ma-overextend nyo. That you will be, that your end. At hindi nga sila manalo-nalo sa Iran. Tapos China pa. Actually, maraming studies ng Pentagon. Alam naman nilang hindi sila mananalo sa China. Kaya lang, gusto pa rin nilang ituloy ang gera just to weaken the economy, the rising economy of China, and of course, the Southeast Asian countries. Andito ngayon ang prosperity eh. So, marami namang mga Pilipino na talagang humahanga pa rin sa mga Amerikano, no? In spite of what the American did to us, no? Nagluloko tayo. At sino ba yung si Goebbels o basta may isang sikat na Goebbels, yung propagandist ni Hitler, no, na if you want to control the minds of the people, control the educational system. Kaya nga, pinadala dito yung mga Thomasites, mga unang teacher, tsaka yung article ni Professor Vivencio Jose ng UP Diliman, The State of Philippine Education, kung paano dinidesign ang educational system natin to make Filipinos uncritical, no? And obedient. Yun lang, hindi talaga dinagdagan pa ng reliyon. Kaya yun, maraming Pilipino hindi nag-iisip. I think that will be our downfall.
pagiging gullible natin, madali tayo maniwala, ang hindi natin pag-isip ng matindi, no? Kaya sa kabataan, hinihingi mo ko, think critically. In fact, as a philosophy teacher, that has always been my challenge, no? To how to make students think critically. Eh, syempre, pero ano yan, dekada rin sa paralan na kinubog sila ng ganyan, no? Not to think critically. Kaya ang hirap, no? So, obviously, kung anong rason man, either nagmamadali ng Amerikano kasi 2027 magkagera na, or kung totoo man yung naglaylo na yung mga CIA operatives dito at mawawala ng funding si Raymond Powell, dapat i-deport na yan eh. Nagpapakitang gilas. May mga parade-parade pa sila. Ay marami namang Pilipino na naniniwala na talagang nanalo ang Pilipinas. No? Eh, yun, mag-isip kayo,